Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng Proverbs. At ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa wakas ay natapos na po natin ang libro ng Jeremiah. Ang parteng ito ng kawikaan ay kinopya, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekiah na hari ng Juda. Ito po ay kawikaan ni Solomon. Ang ilang mga parte ng mga kabanatang ito ay may pagkakatulad sa iba pang mga parte ng kawikaan. Ang pinakamahalagang parte ng chapter 25 ay makikita sa verse 8. Verse 28. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ang lahat ay nagmumula po sa ating mga puso. Kung tayo po ay may matibay o kaya ay matatag na puso, tayo ay magiging malakas. Kung kaya sinabi po dito na kung ang tao ay may matibay o kaya ay matatag na puso, maaari nito mulipol ang isang lunsod. Hindi madali na pigilan ang ating mga puso. At ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan. Dahil ang mga kalaban nito ay maaari lamang pumasok, kung kaya kailangan po nating pigilan ang ating mga puso. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat na ang totoong karunungan ay ang pagpipigil ng puso. So verse 1 to 5, ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng katotohanan at katwiran. Sabi po dito, kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwagang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Kung ang isang hari ay hindi nakikinig sa katotohanan, siya ay matutulad sa isang bulak. Maraming mga tao ang gustong-gustong makinig ng mga chismis, ng mga balita tungkol sa mga artista. Alam nila na madalas ang mga balita tungkol sa kanila ay may pagmamalabis. Ngunit para sa mga tao, ang nais lamang naman nila ay malaman kung ano ang totoo pagdating sa mga artista. Naalala ko minsan sa aking cell group ay mayroong balita tungkol sa pag-alis ng isang coworker.
Pagkatapos noon, ang isa sa aking mga cell members ay pumunta sa akin at nagtanong, mayroon bang dahilan o may katotohanan ba ang mga balitang iyon? Kaya dapat po nating maunawaan na lahat ng tao ang nais nila ay malaman ng katotohanan. Kaya sinasabi po natin na ang media, ang mga naghahatid balita ay napaka makapangyarihan. Kaya kung isang hari ay nagsasaliksik ng kung anong totoo, at makatuwiran, siya ay matuwid na hari. Kung tayo po ay humaharap ng problema, marapat lamang na pakinggan po natin ang dalawang bahagi o kaya ay parte ng isang istorya. Ganito rin dapat pagdating sa isang hari. Hindi iyong magkakaroon po tayo ng bias na isang panig lamang ang ating papakinggan. Kailangang pakinggan ang magkabilang panig ng istorya. Pagdating sa main check, meron po silang kasabihan na ang magagandang payo ay napakahirap na pakinggan. May mga payo na maganda at makatuwiran, ngunit maaaring mahirap itong pakinggan. Ngunit ang tunay na karunungan ay ganito po kumilos. Ang makinig sa parehong panig at makinig kahit na mahirap. Dahil ang mga taong inaalam ang katotohanan ay marangal. Sa ating pagpapatuloy sa ganito paghahari, marapat lamang na tayo ay mayroong karunungan. Tulad ng sinabi sa verse 2, kalwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Ito ay dahil alam na ng Diyos ang lahat. May mga bagay na hindi po natin alam, ngunit alam ng Diyos. May mga bagay na maaaring itinago ng Diyos sa atin, ngunit alam po dapat natin ang ating limitasyon. Ngunit sa ating pagsasaliksik, marapat lamang na gawin po natin ito ayon sa katotohanan at katuwiran. Sabi sa verse 3, isipan ng hari mahirap alaman, ito'y sintaas ng langit, silalim ng karagatan. Wala po tayo sa posisyon ng mga nasa otoridad. May mga pagkakataon na nagtatanong po tayo na kung nakikita nga ba ng otoridad ang ating ginagawa, nakikita nga ba nila ang ating
dinadanas. Ngunit kailangan po nating maunawaan na ang ating mga otoridad ay nasa ibang posisyon. Kung ano mang naiisip natin, may mga bagay na iniisip nating mahalaga ngunit para sa ating otoridad ay hindi. At kung pipilitin po natin na gawin ang nais natin at magdesisyon nang wala or hindi ayon sa ating otoridad, ito po ay hindi tama. Sa ating pakikinig sa mga ito, sa ating pakikinig ng mga payo, doon po dapat tayo kumuha o kaya ay magbase para sa ating mga desisyon. Sa ating paghahanap ng katotohanan at katuwiran, ang atin pong pagbabasehan ay ang kanilang puso. Ngunit ang susi sa lahat ng ito ay kung nais nga ba nating hanapin kung anong totoo at makatuwiran. Ikalawang bahagi sa verse 6 to 10, mapagpakumbabang puso. Ang pagkakaroon ng mapagpakumbabang puso. Ang tunay na taong marunong ay mapagpakumbaba. Kung ikaw ay nasa isang komunidad, hindi po dapat natin pilitin na maupo sa mga magagandang upuan o kaya sa magandang posisyon, lalo na kung hindi naman po iyon para sa atin. Hindi po dapat tayo nagmamataas. Madalas kong sabihin na ang VIP pagdating sa mga pagpupulong ay darating matapos siguro ang 20 minuto sa pagsisimula ng pagpupulong. Kung kaya naman nakakahiya kung bigla po tayong uupo sa napaka-espesyal na upuan, tapos ay darating ang VIP, pagkatapos tayo ay hihilingin na lumipat ng ibang upuan. Kaya kung kami ay nasa pagpupulong, maaaring maghanap ka ng maaari mong maupuan, ngunit ang makukuha mo lamang ay ang pinakapangit na pwesto. Kaya subukan po natin na huwag makipag-agawan para sa magandang upuan o kaya magandang posisyon. Hintayin po natin kung ano ang ilalaan na pwesto para sa atin. Dapat po tayong magkaroon ng mapagpakumbabang puso at huwag magmataas sa iba. Sabi sa verse 8, ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan.
Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Maaring ikaw ay makikipag-alitan dahil tingin mo'y mananalo ka. Pupunta ka sa hukuman dahil tingin mo'y ikaw ang mananalo. Dahil ang pagpunta sa hukuman ay napakahirap na proseso. Ngunit kung nais mong manalo ay gagawin mo ang lahat upang manalo sa hukuman. At aabutin po iyon ng ilang taon, magbabayad ka ng mga abogado, magbabayad ka ng hukuman. Ngunit maaaring bandang huli ay matalo ka pa sa hidwaang iyon. Kung kaya nga po sa ating pagpunta sa hukuman, ang tsansa ng pagkapanalo ay 50-50. Kaya sa verse po na ito, sinasabi ng marunong tao, sinabi po dito na huwag agad dalhin sa hukuman ang alitan. Sabi sa verse 9, kung may alitan ng kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Kung mayroong alitan sa iba, hindi na po kailangang ipagsabi sa iba. Dahil ang isang issue ay maaari pong makita sa iba't ibang mga pananaw. May mga kilala po akong ilang mga pastor. Madalas ay mayroon kaming mga meeting, may mga pagpupulong. Minsan sa isang pagpupulong ay mayroon akong tinanong na isang pastor. Tinanong ko kung kamusta ang naging pagpupulong at ang sasabihin niya na napakaganda ng naging pagpupulong. Ngunit ang isa ay maaaring magsabi na ayos lang. Maaaring ang dalawang ito ay nagpunta sa parehong pagpupulong, ngunit mayroon silang magkaibang pananaw pagdating sa pagpupulong. Kung kaya naman sinasabi ko na pagdating sa isang issue, ang mga tao ay may iba't ibang mga pananaw. Kung kaya, subukan po natin na huwag magsalita agad pagdating sa issue ng ibang tao. Hindi po natin kailangang ipagsabi o kaya ipagkalat sa iba. Sapat na dumulog tayo sa otoridad at humingi ng tulong sa kanila. Dahil sa pagsasabi natin, pagbabahagi natin ng problema sa iba, maaaring mag-iba o kaya'y mabaluktot ang istorya. Verse 11 to 15. Sabi po dito, kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. So, paano po tayo magsasalita ng angkop sa panahon? Sa ating pagsasalita ng angkop sa panahon, ito po ay nagpapakita ng karunungan. Verse 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas.
Ang magandang payo ay maihahalin tulad sa napakagandang mga alahas. Kanino po dapat tayo mangungusap ng magandang payo? Iyon po ay sa mga marunong makinig, marunong sumunod. Kung kaya dapat po tayong magkaroon ng angkop din ng mga tagapakinig. Sabi sa verse 13, ang sugong tapat ay kasiyanang nagsugo sa kanya tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang pagiging matapat na mensahero ay napakahalagang posisyon. Kung ang mensahero ay matapat at ito'y maibibigay sa taong nakikinig, ang payo ay magiging maganda. Maaring ang hari ay hindi pa sigurado sa isang bagay, at siya'y maghihintay ng balita mula sa mensahero upang magkaroon ng maayos na desisyon. At sa kanyang pagtanggap ng payo mula sa mensahero, iyon ay magdadala ng kaginhawaan. Sa verse 14, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa atin pong pagsasalita, napakahalaga na ginagawa po natin kung ano man ang ating sinasabi. Dahil kung hindi, ay magdadala lamang po ito ng kabiguan sa ibang tao. Sa verse 15, sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagabag, sa pagtsatsaga pati hari ay nahihikayat. Ang lahat ng mga hari ay may sariling pag-iisip, may sariling pananaw. Kung mayroon po tayong mabuting pag-uugali, malumanay, at inaayon sa angkop na panahon ang ating pagsasalita o kaya pakikipag-usap sa tao, iyon ay magiging maayos. Na maging hari ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang pananaw at pagdedesisyon. Sa verse 15, ito po ay makikitaan po natin ng pagmamalabis. Nabanggit dito na sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagabag.
Kung matatandaan po natin, si David ay napahiya ng ilang mga lingkod ni Nabal. At ninais niya na patayin ang lahat ng mula sa pamilya ni Nabal. Ngunit nang dumating si Abigail, nagbahagi lamang siya ng ilang mga salita sa kanya, ngunit at si David nga ay nagkaroon ng kaginhawaan at naramdaman niya na siya ay naunawaan ni Abigail. Bandang huli ay ninais ni David na maikasal kay Abigail. Dito makikita po natin na sa ating pagsasalita ayon sa tamang panahon, ang resulta ng mga bagay ay maaaring mag-iba. Kung kaya naman sinasabi po natin ang pananalita at ang pag-uugali sa pagsasabi nito ay mahalaga. Dapat po tayong magkaroon ng mabuting puso at malumanay na pananalita. Sa aking pag-aaral noong ako'y nasa universidad pa, ako ay nagtrabaho bilang part-time. Nais kong bumili ng isang bagay na napakamahal. Ninais ko na magbenta ng isang bagay na napakamahal, ngunit ayaw ng mga tao na bumili ng mga mamahaling bagay. Kaya ako ay nakikipag-usap lamang sa mga maaaring bumili at inunawa ang kanilang iniisip. At kung tutuusin ay hindi naman nila ako inaayawan, sadyang napakamahal lang ng aking mga binebenta. Kung kaya naman sa aking panig ay sinubukan kong intindihin ang kanilang mga sinasabi upang mabili nila ang aking mga binebenta. Kaya dito, dapat po nating maunawaan na mahalaga ang magkaroon ng malumanay o kaya kalmadong puso upang pakinggan ang iba. At sa ating pakiking kalmado, maaaring ang kausap natin ay magiging kalmado din. Dahil ang taong ito ay nais na makipag-usap sa iyo, ibig sabihin ay handa rin siyang makinig sa iyo. Hanggat ang dalawang panig ay handang maging kalmado at makipag-usap, magkakaroon ng kaayusan pagdating sa pakikipagtalakayan. So verse 16, Sa verse 16, huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lamang. Nung ako'y nag-aaral ng PhD, isang araw ang aking kasama sa kwarto ay nagbahagi ng kanyang merienda sa akin. Ngunit tinanong ko siya, saan nanggaling ito? Sinabi niya na nanggaling iyon sa kanyang tahanan. At nasobrahan nga siya sa pagkain ng meriendang iyon. Kung kaya kinailangan niya yung ilabas upang ibahagi sa akin. Napakita lamang po nito na wag po dapat tayong kumain ng sobra. Mahalaga ang magbahagi dahil ang pagbabahagi sa iba ay kasiyahan. At sa pagbabahagi natin ay magkakaroon po tayo ng maayos na ugnayan sa iba.
Sabi sa verse 17, huwag dadalasan ng dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Bakit po sinabi dito na huwag dadalasan ang pagdalaw sa kapwa? Dahil sa ating pagdalaw sa kanila ay dapat silang maging magiliw sa iyo, kung kaya pipigilan din nila ang kanilang mga sarili sa paggawa ng mga madalas nilang gawin. At kung ikaw naman ay palaging nandoon, araw-araw na nandoon, maaari silang mabagot sa iyo. Dahil pupunta ka doon upang magsaya at ubusin kung ano man ang nasa kanilang tahanan o kaya nasa nilang lugar. Kung kaya kailangan po ng pagpipigil at limitasyon pagdating sa bagay na ito. Magkaroon ng hangganan. Magkaroon po tayo ng pagpipigil. Magkaroon ng pagpipigil sa labis na pagkain at magkaroon ng pagpipigil sa pag-istorbo ng kapwa. Verse 18, ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambabo o palasong pumapatay. Bakit po tayo sumasaksi laban sa kapwa? Maaring iyon ay dahil nais nating magkaroon ng benepisyo mula sa sitwasyong iyon. Sa verse 20, hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinuskos sa gasgas ng balat, parang paghubad ng damit sa panahon ng taglamig. Ano po ang dapat nating gawin kung isang tao ay nagdurusa? Dapat po tayong maging mabuti sa kanila. Minsan ay bumili ako ng isang bumili ako ng isang bagay na hindi ko sinangguni sa aking ina, at sa sumunod na 15 taon ay inulit-ulit niya ang isyung ito. At napagtanto ko nga na mali ang aking ginawa, at nang inamin ko yun sa aking ina ay tumigil na siya sa pagsasalita tungkol sa bagay na yun. Dito, mapapansin po natin na mahalaga ang mag-resolve o kaya'y solusyonan ng isang problema. Sa verse 25, kung paano malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa
malayong bayan. Kailangan po nating harapin ang ating mga puso. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw, sa gayoy mailalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh, sabi sa verse 21. Lahat po ng ating ginagawa ay dapat na mula sa ating mga puso. Ang totoong karunungan ay ang magkaroon ng pagbibigil sa ating puso. Dapat po nating isangguni sa Diyos ang lahat. Isangguni sa Diyos ang lahat at umasa sa Kanya. Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin dahil Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at katuwiran. Panginoon, tulungan mo ang aming mga puso. Naway dumulog ang iyong salita o kaya pumasok ang iyong mga salita sa aming mga puso. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tulad mo. Panginoon, pinupuri ka namin
Nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin. Gagamitin po namin ang aming mga bibig upang purihin ka. Atin pong gamitin ang ating mga labi sa pagpupuri sa Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ay napakaputing Diyos. Panginoon, nais kitang pasalamatan dahil ikaw ay napakabuting Diyos. Pinupuri kita at pinapasalamatan dahil ngayong umaga ay bigyan ako ng pagkakataon na purihin ka. Nais ko, Panginoon, na purihin ka dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong mga pagtuturo upang kami ay maaaring lumakad sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa iyong paglikha sa aming mga puso. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan dahil ikaw ay napaka makapangyarihan. Panginoon, nilikha mo kami upang purihin ka. Salamat, O Diyos, sa iyong pagdadala sa amin sa iyong templo araw-araw upang kami ay makatanggap ng iyong mga salita. Wala ng Diyos ang katulad mo. At nais ka naming purihin dahil kami ay nabigyan ng pagkakataon na purihin ka habang buhay. Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin at walang maitatago mula sa iyo. Ikaw ay Diyos ng misteryo at ikaw ay pinupuri namin. Panginoon, ngayon nais ka namin pasalamatan dahil sa iyong patuloy na pangungusap sa amin. Ang lahat ng lumalabas sa amin ay mula sa aming mga puso. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na siyasatin ang aming mga puso. Mga kapatid, iniimbitahan ko kayo na humanap ng kapareha at gamitin ang mga bersikulo na ginamit ngayong umaga. Pumili ng bersikulo na maaaring nangusap sa inyo at manalangin ayon sa bersikulong iyon. Maaaring pagpapatawad sa iyong kaaway. Dahil mayroon pong 28 na mga bersikulo dito at maaari po natin gamitin iyon upang manalangin.
Panginoon, alam namin ang iyong banal na espiritu ay narito upang kami ay tulungan. Panginoon, nais ka naming purihin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ikaw ay napakabuti at kamangha-manghang Diyos. Ang iyong presensya sa aming buhay ay napakahalaga. Binigyan mo kami ng katotohanan. At sa aming buhay, mahalaga na malaman po namin ang aming limitasyon, ngunit pilitin pa ring umayon sa katotohanan at makatuwiran. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba at huwag magmataas. Turuan mo kami, O Diyos, na magsalita ng malumanay at magsalita ng ayon sa mabuting puso. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagpipigil, magkaroon ng katatagan. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga paalalang ito at sa mga karunungang ito. Buksan po natin ang ating mga bibig at ipanalangin natin sa Diyos na kung na tayo'y bigyan niya ng tunay na karunungan upang ating mapigilan ang ating mga puso. Ipanalangin sa Diyos ang mga bagay na pumipigil sa atin upang maging mabuti. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na tingin namin ay may mga bagay na hindi patas. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumingin lamang sa iyo. Naway hindi kami laging mapuno ng pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Tulungan mo, O Diyos, na magkaroon ng pagpipigil sa aming mga puso. Tulungan mo kami, O Diyos, upang ang aking puso
ay magkaroon pa rin ng paniniwala sa iyo. Sampalatayanan na tutulungan mo ako, O Diyos, na makapasok sa iyong kapayapaan. Panginoon, ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa aking buhay. Tulungan mo ako na makinig sa iyong mga payo at ang aking mga tenga ay maging bukas sa lahat ng iyong mga salita. Sa tuwing ako ay humaharap ng mga problema, marami akong pagdadahilan sa aking puso. Ngunit tulungan mo ako, O Diyos, na magkaroon ng tengang nakikinig sa iyo. Sa aking pagtanda, naway mas maging sensitibo ako sa iyong mga salita. Panginoon, kailangan kita. Tulungan mo ang aking puso. Tulungan mo ako na magkaroon ng maayos na pananalita at maayos na puso, maayos na tenga sa pagkikinig. Tulungan mo ako, Diyos, na magkaroon ng malumanay na pananalita. Nais kong mapuno ng iyong kabutihan upang ang lahat ng aking sasabihin ay masabi ng malumanay. Tulungan mo ko, Diyos. Kailangan kita sa aking buhay. Diyos amang nasa langit, naway pangalagaan mo ang aking puso upang ang aking puso ay maging mapagpakumbaba. Upang hindi ako nakahawak sa mga hinanakit, tulungan mo ko, O Diyos, na maging malumanay. Sa mga pagkakataon na ako ay humaharap ng mga mahihirap na sitwasyon, tulungan mo ang aking puso na hindi mapuno ng hinanakit. Dahil ikaw ang Diyos na naghahatid hustisya sa akin. Tulungan mo ko, Diyos, na maging mapagpakumbaba at na sumunod lamang sa iyo. Kahit anumang desisyon na aking gagawin, naway maging ayon iyon sa iyo. Tulungan mo ko, Diyos. Tulungan mo ko, Diyos, na magkaroon ng pagpipigil, ngunit tulungan mo din ako na magkaroon ng katapangan. Sa aming pag-alam ng kalooban mo, tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng pagpipigil. Sa aming pakikipag-ugnayan, bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan, katapangan, upang may ayos ang aming relasyon sa iba. Upang maging ang aming mga hinanakit ay mabigyan ng kalutasan. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Mga kapatid, ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso. Panginoon, nais po naming idulog sa iyo ang aming mga puso sa aming paglalagay ng aming kamay sa aming puso. Nilalagay din po namin ang aming puso sa iyong mga kamay. Dahil may mga pagkakataon na ang nais namin, Panginoon, ay ang maging bukas sa iyo. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso. Kung ilang mga sugat ang nasa aming mga puso. Kahit sa aking pananalangin, nakikita ko ang maraming mga trono o kaya maraming mga tusok. Maraming mga tusok na sumusugat sa ating mga puso. At ang ating mga puso ay napakatigas.
Panginoon, naway pagalingin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami, O Diyos, na matanggal ang lahat ng mga tinik, mga pana sa aming puso. Tulungan mo kami, O Diyos, na mawala ang bawat masasamang salita sa aming mga puso. Ang nais namin ay ang tanggapin ka sa aming puso. Ikaw lamang ang Diyos na makakatulong sa amin. Makakatulong sa amin na matanggal ang lahat ng mga tinik na ito sa aming puso. Sa tulong ng iyong banal na dugo, kami ay naproprotektahan, kami ay nalilinisan, natatanggal ang bawat naming mga sugat. Kahit ano mang nasa isip nyo ngayon, hilingin po natin ng Diyos na tulungan at pagalingin tayo. Sabihin po natin sa Diyos na tayo ay narito at hindi tayo natatakot. Huwag po tayong matakot dahil tayo ay sinasamahan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na siya ay kasama natin. Pagalangin mo kami, O Diyos. Nais mo, O Diyos, na linisin ang aming mga puso, ayusin ang aming mga puso, at nang makita ang iyong kaluwalhatian sa aming mga puso. Minamahal ka namin, O Diyos, at aming ibinibigay ang aming mga puso sa iyo. Narito kang kasama namin upang kami ay pagpalain. Nais ng aming puso na sundin ka. Hallelujah. Ilagay po natin ang isang kamay natin sa ating puso at ang isa naman sa ating tenga. Panginoon, ang aming puso ay kalmado ngayon at ang aming mga sugat ay napagaling. Naway tanggalin mo ang lahat ng mga tinik, O Diyos, upang ikaw ay aming madinig. Naway makinig tayo sa mga salita ng Diyos at sa mga pagpapayo. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon din ng mga tagasalin sa aming mga tagasalin at tagasala sa aming mga tenga upang mapili po namin kung ano ang dapat naming pakinggan sa hindi. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat pagsisinungaling, bawat akusasyon. Naway malaman namin kung ano ang makakatulong sa amin, kung ano ang nararapat naming madinig sa hindi. Panginoon, sa aming pananalangin ang aming mga tenga, ang iyong pulot-pukyutan ay aming natatanggap at siyang dumadaloy sa amin. Ang iyong salita ay magiging tulad ng pulot-pukyutan. Panginoon, basbasan mo ang aming mga tenga, basbasan mo ang aming puso, ang aming mga bibig, upang kami ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa ibang tao. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.